Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat ho sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at nag-comment po sa ating comment section. Lahat po yan ay binabasa natin. Diyan po tayo kumukuha ng ating i-comment dito sa ating FLM Comeback Series vlog. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung nangyari kay Doc Willie Ong. Siya po ay kilalang personalidad sa social media at tumakbo rin po siya sa politika. At nabalitaan natin ngayon, no, it's really sad for us na sumusuporta sa kanya dahil nabalitaan natin na siya po ay nagkasakit. At hindi lang ito basta sakit, ito po ay isang cancer. At ito ay cancer sa spine, kung di ako nagkakamali, no, yung kanyang gulugod, no, ay ano, nagka-cancer. So, ang sabi niya ay nagka-stress daw siya. So, nakuha niya yung kanyang sakit sa stress at hindi ito na kuha sa mana, no? At nakakalungkot kasi ang daming mga nang babash sa kanya, kung ano-ano, no? At may mga tao talaga na um, yung iba nga natulungan mo na, di ba? Kaya ang pag-uusapan nga natin, no, we will connect this to Doc Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi ang ganda ng mga advice ni Doc Francis Leo Marcos. So hindi ko makita yung video, pero sa dami ng nagawa niyang mga na ibahagi sa atin, no, tons of videos yung nagawa ni Doc Francis Leo Marcos. Kapupulutan ito ng marami mga aral. At isa sa mga hindi ko makalimutan, ang sabi niya, okay, ang sabi niya ganito, no, kapag ikaw ay pumasok, no, sa isang, ikaw ay naging public figure, di ba? Tapos ikaw ay, katulad ng sinample niya kay Diwata, no? Ano kay public figure ka eh, at ang mga tao talaga pupunahin ka, di ba? And you should know how to handle bashers, no? Kailangan mong pag-aralan kung paano um, i-handle yung mga salita na ibabato sa iyo kasi nga ang tao pag nakakita ka ng mali, talagang pupunahin ka, pero pag ikaw ay nagpapakumbaba, ang maganda nun pupurihin ka naman ng mga tao. Ngayon, kung ang nakita sa iyo ay walang pagbabago, talagang ibabash ka ng maraming mga tao. Kaya ang ganda ng sinabi ni Doc Francis, ang sabi niya, dapat no, marunong kang mag-handle ng mga maririnig mo. Kaya ako, sabi ko, oh, nung sinabi niya, napaisip ako, oo nga, ano, kasi maraming mga tao na hindi kaya i-handle yung stress, di ba? So makikita naman natin kay Doc Francis, hindi naman ibig sabihin na binabato siya, binabash siya, nakita niyo naman yung pambaba sa kanya, di ba? Talagang parang hindi na makatao, no? Pero na-handle po niya ng tama. At masaya po siya ngayon sa TikTok world. Ito po yung kanyang season. No, talagang nanonood ako ng TikTok. Ang saya eh. Siguro mga ilang beses pa lang ako nanonood dahil marami akong ginagawa. At sa mga susunod na araw, manonood tayo ng manonood. Makikita natin doon. Ang dami po niyang mga natulungan. No? Mga natulungan at nakabuo si Doc Francis ulit, no, ng panibagong family sa TikTok world. Kaya itong kay itong kay Doc Willie Ong, no? Nakakalungkot kasi alam mo pag pumasok ka nga katulad yung sinabi ni Doc Francis, pag pumasok ka sa ganyang um career, no? Masabi nating uh, pagtawag din, no? Pwede rin. Or andyan ka dahil sa gusto mong tumulong, no? Kung hindi matibay ang loob mo, tapos um, hindi mo mapag-aralan yung mga sinasabi ng maraming tao sa iyo, talagang magkakaroon ka ng stress. Gusto ko panoorin natin yung isang doktor na nagsabi, ito si Dr. Chani, no? Kilala din to na nakafollow ako sa kanya. Nanonood din ako sa kanya. Ang ganda ng mga advice niya. Panoorin po natin itong sinabi niya. Maikli lang po ito at makakatulong po ito sa bawat isa sa atin. At mamaya po, nais ko po kayong ipag-pray. Sa lahat po ng mga nandirito na nakikinig, I'm going to pray for you after this short video ni Dr. Chani. Ito po, i-share ko po sa inyo. Lagyan ko lang po ng sound. Nakapollow po ako sa kanya and I encourage you to follow her also sa kanya pong social account. Dito po sa Facebook. Ayan po, Doc Chani. Pakipollow na lang po. At pakinggan po natin, bibigay ko po sa inyo si Doc Chani. Double check ko lang po ang ating sound. Okay, let's play.
Ayan, naririnig niyo po ba? Wait lang po lakasan po natin. At medyo hindi ko marinig no? Dapat naririnig natin. Biglang sumayaw si Lolo. Nagulat ako. Wait guys Wait guys. Walang sound Hindi ko naririnig. Wait lang okay. Check lang natin ng sorry. Ayan na. Posible daw pong dahilan Wait lang. kung bakit po siya nakaka-cancer ay Ayan na. yung stress. Dahil sabi niya, pag tuwing daw may nakikita siyang mga bashers niya na nagko-comment doon sa mga vlog po niya, nai-stress daw po siya. Ayan. Kaya alam niyo po, pag nandito po tayo sa mundo ng social media, nako, hindi po talaga maiwasan yung mga bashers na yan. Kaya bilang content creator, dapat handa din po tayo no, na talagang magkakaroon tayo nitong mga bashers na ito at handa din po tayong tanggapin kung ano man yung sasabihin po nila at wag Ayan yung sinabi ni Doc Francis, no? Okay, tuloy po tayo. na wag po tayong magpapaapekto. Dahil alam naman po natin sa sarili natin kung ano yung totoo, di ba? Kung hindi po talaga natin kaya yung mga stress na yan dahil sa mga bashers natin, mas mabuti na lang din siguro na tumigil na lang din po tayo. Kasi naman magkasakit tayo at ikamatay pa natin, di ba? Anyway po, hindi naman po bashers ang pag-uusapan po natin ngayon kung hindi patungkol sa stress. Bakit nga ba tayo magkaka-cancer dahil sa stress na yan? Ano ba talagang ginagawa nitong stress na ito sa ating katawan? Alam niyo po, may dalawang klaseng stress. Meron po tinatawag na acute stress. Mm-hmm. Yung acute stress po, yan po yung stress na nagtatagal lang po ng mga ilang minuto, ng ilang oras, at meron namang chronic stress. Itong chronic stress po, ito yung nagpe-persist po, yung pangmatagalan po, ilang linggo hanggang sa ilang taon. Ganun po. Yung tipo bang may kaaway ka, simula pa nung elementarya mo na hanggang paglaki mo ay hindi mo kinakausap, ganun na tipo. O yung kapitbahay mo na inaaway mo. At kung sino-sino pa yung mga kaaway mo, no? Kahit nga sa mundo ng social media, puro negative yung mga kino-comment mo, yan, mga stress po yan. Alam niyo po yung mga pakunti-kunting mga stress na yan na nagpa-pile up po ng ilang taon, yan po yung magiging culprit sa pagkakaroon po natin ng cancer na yan. Bakit? Ano po bang nangyayari? Pag tayo po kasi ay na-stress, acute po magre-release po tayo ng chemical ng tawag po ay cortisol. Kasi itong cortisol po, yan po yung defense mechanism ng ating katawan kasi po, yung stress na yan ay magkukos po ng inflammation. So kaya, ang ginagawa po, ang cortisol na yan nagpapalakas po ng ating immune system. Ngayon, kung matagal na po kayong na-stress at palagi po may cortisol dyan at hindi na po bumababa ang cortisol na yan sa loob po ng ating katawan, imbis na mabawasan po yung mga inflammation o yung pamamaga po ng ating katawan, nagpapadami po siya ng inflammation. At pag dumami po yung inflammation na yan, nagpapahina po yan ng ating pong immune system. At tandaan natin, yung ating immune system po, yan po yung ating inner doctor. Yan po yung nagproproteksyon po sa atin sa mga mikrobyo, sa mga parasites, at kahit sa mga cancer cells. At yung pangalawa, yung ating pong mga lymphocytes. Ito kasi mga lymphocytes natin, parte po yan ng ating puting dugo na nagpapalakas po ng ating depensa sa mga virus. Kaya pag palagi naman po mababa po yan, ay palagi naman po tayo magkakasakit. Di ba? Pag palagi tayo magkakasakit, na-stress ka na naman, dagdag stress na naman. Di po ba? Tsaka meron po tayong mga ginagawa pa na nakaka-stress din sa ating pong katawan. Hindi lang naman yung mga pag-iisip na yan, hindi lang naman yung palagi kang galit. Pero yung mga stress na ginagawa mo dahil hindi ka natutulog ng maaga, dahil umiinom ka ng alak, na kumakain ka ng mga junk food, stress po yan sa ating katawan. Yan lahat na yan, yan po ang magkukos ng cancer. Kaya kung may kaaway ka, makipagbati ka na para matanggal na po yung chronic stress na yan. Ayun. Hanggang sa susunod po, please follow Doc Yes. Chani. Thank you, Doc Pinanood ko po yung Chani. vlog ni Dr. Willie Ong na ina-explain po niya kung bakit Ito po yung siya una. nagkaroon ng cancer. So nasabi nga po niya na Teka wala lang naman guys daw po siyang Off bisyo. natin. Ayan. Wait lang. Uh-huh. Ayaw. Ayun, okay. Stop share. Thank you, Doc Shani. So yun, no?
Kita naman natin, napakaganda ng explanation ni Doc Shani. Very encouraging. So, ang ganda sinabi yung huling sinabi niya, no? Para hindi tayo ma-stress, forgive. So, that's the antidote. Forgive. Siyempre, di natin kayang gawin yan kung wala sa atin ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin na hindi po natin magagawa na magpatawad kung hindi po natin ma-realize, magkaroon tayo ng deep realization that we are also forgiven. So kung makita natin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, doon lang po natin mapapatawad ang ating sarili at mapapatawad ang mga taong gumawa sa atin ng pagkakamali. Kaya salamat muli, Doc Chani. At yung sinabi ni Doc Willie Ong ay kinapulutan din natin ng aral. At syempre, ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos na nagbabala sa atin, no? Na nagbigay din sa atin ng word of wisdom na pag pumasok ka, katulad din sinabi ni Doc Shani, pag pumasok ka sa ikaw ay bilang isang public figure sa social media, talagang babatuhin ka ng iba't ibang klaseng mga komento. Kaya dapat handa ka. So, bago tayo matapos, may babasahin po akong scripture sa Matthew 11, um, verse 28. Ang sabi rito, sa Tagalog po, nababasahin ko. Ang sabi rito sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So ayan po, no, nag-iimbita po ang ating Panginoong Jesus, come to me, ang sabi ni Jesus. Kasi nga, hindi natin kaya. Hindi mo kaya. That's why Jesus, God, is inviting you to talk to Him. Okay? So ito po si Faceless Raw. Maraming maraming salamat po sa lahat ng umantabay dito po sa ating ginagawang FLM Comeback Series vlog. At syempre sa lahat po na nagmamahal kay Doc Franz Leo Marcos, maraming maraming salamat po. Ito po yung puso ko. Pinipigilan ko na nakapasok talaga eh, no? At syempre, sila na nagmamahal kay Faceless Raw. So wag po kayong magsasawa na patuloy po nating suportahan sa panibagong season ni Doc Francis. Syempre, ang kanyang bagong family at family na rin natin sa TikTok world. Maraming maraming salamat po at kita-kita po tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating channel. God bless guys. Matapos ah. Wait lang guys ah. Ayun.